Ako po si Mabel. Unang beses ko palang makasaksi ng sinasapian. Marahas ito at walang pakundangang ginagamit pa ang imahen ng Santo Niño at ng iba pang mga santo para lang makapanakit ng tao. Pero noon ko lang din nalaman na ang lahat pala talaga ay may dahilan. Hindi sila sasapi at mananakit kung hindi rin sila nasaktan. Ang karanasan kong ito ang nagpatibay sa aking pananampalataya. Sapi. Kumusta po, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong tagapakinig? Ako po si Mabel. Iibahin ko po ang pangalan namin at ang iba ay hindi ko na papangalanan bilang proteksyon sa katauhan namin. Gusto ko lang pong ibahagi ang kakaiba at nakakatakot kong karanasan. Naghahapunan kaming pamilya nang bigla na lang may kumalampag sa gate namin. Gawa sa yero ang gate, kaya kapag kinatok ay malakas na ang ingay nito, pero nang sandaling yun ay kinalampag talaga. Kaya nagulat kami. Biglang napatayo ang asawa ko para tingnan kung sino ang gumawa noon. Sinundan ko naman agad ang asawa ko kasi kinakabahan ako. Nabigla kami nang makita na ang kapitbahay naming si Rafi ang nasa labas ng bahay namin. Halos hindi ito makapagsalita nang tanungin namin kung bakit siya nangangalampag ng gate. Putlang-putla siya at pinagpapawisan. Nang bahagya na siyang kumalma ay sinabi niyang hihingi siya ng tulong para puntahan ang albularyo sa lugar namin na si Apo Anyang. Sinasapian daw kasi ang asawa niya. Agad kong binilinan ang anak kong panganay na tingnan ang mga kapatid niya at huwag lalabas ng bahay. Pagkatapos ay pinuntahan namin ang asawa niya. Dumating kami doon sa bahay nila na may ilang tao na ang naroon. Mga kamag-anak nila. Nakisilip kami sa silid kung saan naroon ang asawa ni Rafi. Nasa sulok lang ito at tahimik na nakaupo. Parang nakikiramdam sa kilos ng mga taong naroon. Nag-isip pa ako kung talaga bang may sapi siya. Kasi normal naman ang kilos niya. Pero nang magtapat ang tingin namin, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Para akong nanghina. Tapos biglang kumabog ang dibdib ko. Maya-maya ay nakita kong tumalim ang tingin niya sa akin. Parang may sapi nga siya. Sinabihan ko ang asawa ko na puntahan na nga ang albularyo. Kami lang kasi ang malapit na kapitbahay na may tricycle na pwedeng bumiyahe agad. Dali-dali namang sumunod ang asawa ko kasama si Rafi at umalis na sila. Naiwan kami sa bahay nila at hindi namin alam ang gagawin. Pare-pareho kaming natatakot na pumasok sa loob ng silid. Nasa sala lang kami at binabantayan ang pintuan ng kwarto kasi baka lumabas si Minda, ang asawa ni Rafi. Maya-maya ay dumating ang tatay ni Minda. May dala siyang itak na nakatali pa sa baywang ang kaluban. Tinanong pa kami kung nasaan daw ang anak niya. Itinuro namin ito sa loob ng silid. Diretso siyang pumasok doon. Lahat kami ay nakisilip sa mangyayari. Tinanong si Minda ng tatay niya kung napapaano ito. Pero tiningnan lang siya ni Minda. Pagkatapos ay nilipat ang tingin sa dalang itak ng tatay niya. Itinuro niya ang itak
At sa unang beses, narinig namin na nagsalita si Minda. Tinanong niya kung para saan ang itak. Lahat kami ay nagulat nang marinig ang maliit niyang boses, parang boses ng bata. Sinabi pa ni Minda na hindi siya natatakot sa itak. Wala raw itong laban sa kanya. Doon namin nakumpirma na hindi nga si Minda ang nasa katawan na yun. Tinanong siya ng tatay niya kung bakit sumapi siya sa katawan ng anak niya. Tinanong din kung sino siya at kung ano ang kailangan niya. Pero sinagot siya ni Minda na, "Kayo ang may kailangan sa akin, kaya ako naparito." Nang tanungin uli siya ng tatay niya kung sino siya, sumagot ito ng, "Kung may pananampalataya ka, bakit hindi mo ako nakikilala?" Lahat kami ay nag-isip na. Kinilabutan kami, parang iisa ang iniisip namin. Pero lahat kami ay natatakot na magsalita. Hanggang sa nagsalita yung tiyahin ni Minda. Sabi niya, parang Santo Niño raw ang nakasapi. Nang oras na yun din ang nasa isip ko. Pero may halong pag-aalinlangan. Nang tingnan ko si Minda, nakatingin siya sa tiyahin niya at nakangiti ito. Maya-maya ay tinawag ni Minda ang kaniyang tiyahin. Kinakabahan na lumapit ito sa kanya. Sinabi ni Minda na mag-ipon daw ito ng pera dahil magkakasakit ang mga anak niya. Sunod-sunod na magkakasakit daw ang 3 nitong anak. Nagkatinginan kaming lahat. Pero dahil ng oras na yun ay parang naniniwala na nga ang tiyahin niyang Santo Niño ang nakasapi kay Minda. Napaiyak siya at sinabi na huwag daw bigyan ng sakit ang mga anak niya. Sumagot si Minda na hindi raw maayos ang pagpapalaki sa mga anak niya. Wala raw pananampalataya at palasagot sa magulang. Nang marinig ko yun, napatango ako dahil totoo naman talaga. Yun naman talaga ang ugali ng mga anak niya. Inalalayan ng tatay ni Minda ang kapatid niya palabas ng kwarto dahil umiiyak na ito sa pag-aalala para sa mga anak. Napatingin ako kay Minda pagkalabas ng magkapatid kasi hindi ko alam ang nararamdaman ko. Nakita ko siyang ngumisi kasabay ng matalim nitong pagtitig. Kinikilabutan talaga ako kasi nagtataka ako kung bakit ganun ang ginagawa niya. Hanggang sa napatingin ako sa mga puon na nakadisplay sa estante. Gulat na gulat ako nang makita kong ang suot na rosaryo ng mga ito ay mga nakabaliktad ang palawit na krus. Nangatog ako sa takot. Hindi ko masabi sa kanila ang nakita ko. Nang mapansin ako ni Minda na nakatitig sa mga imahen, bigla na lang nagsarado ang pinto ng silid. Nabigla kaming lahat. Mabuti na lang dumating na ang asawa ko at si Rafi. Kasama na nila ang albularyo. Pagkapasok pa lang ng albularyo sa loob ng bahay, bigla na lang siyang natumba at nangisay sa sahig. Nakatirik ang mga mata niya at halos hindi na makita ang itim ng mata. Sobra kaming nataranta. Hindi na namin alam kung sino ang tutulungan sa dalawa. Nagsisigawan na ang iba sa amin habang ang tiyahin ni Minda ay parang naha-high blood na. Nakaupo na lang siya sa upuan at pinaypayan ng isang babae. Kamag-anak din daw nila yun, pero noong ko lang yun nakita.
Pilit namang binubuksan ng tatay ni Minda ang pinto ng kwarto pero ayaw magbukas. Habang kami naman ng asawa ko ay tinutulungan na kumalma ang albularyo. Parang sinasapian na rin siya. Nabitawan na niya ang dala niyang krus at Biblia. Napasigaw ako nang biglang umangat yung krus na dala ni Apo Anyang at dumikit sa pinto ng kwarto kung saan naroon si Minda. Takot na takot kami nang makitang nakabaliktad ang krus nang dumikit ito. Napabaling uli ang atensyon namin kay Apo Anyang nang marinig namin na umuungol ito na parang nahihirapan sa paghinga. Nang tingnan namin siya, sinasakal siya sa lieg ng suot niyang rosaryo. Napilitan ng asawa ko na hablutin ang rosaryo hanggang sa mapatid ito. Doon lang nakahinga si Apo Anyang. Humihingal siya habang pilit na iniuupo ang sarili. Agad siyang napatingin sa kwarto. Nang mahimasmasan siya, sinabi niyang malaki ang galit ng nilalang na nakasapi kay Minda. Wala daw itong kinatatakutan. Inutusan niya na kaming puwersahin na buksan ang pinto ng kwarto. Sinira ng mga lalaki ang doorknob pero ayaw pa rin mabuksan ng pinto. Parang nakadikit ito. Ang ginawa ng tatay ni Minda, pinagtataga ang pinto hanggang sa magkaroon ng butas. Pinagtulong-tulungan na nila itong sirain. Nang may butas na ito na kaya nang lumusot ang tao, bigla na lang bumukas ang pinto ng pabaliktad. Tumama ito sa mga nagbukas kaya tumalsik sila. Tuluyan nang nasira ang pinto at bumagsak ito sa semento matapos humampas sa dingding. Nakita namin si Minda na nakatayo sa ibabaw ng kama pero nakalutang siya. Hawak niya ng isang kamay niya ang krus na nakabaliktad. Puro puti na ang mata niya. Sa kabilang kamay naman ay hawak ang isang imahen ni Santo Niño. Ito yung nakita kong nakadisplay sa kwarto. Dinudurog niya ito ng kamay. Kitang-kita naming nalalaglag pa ang bawat parte nito na semento. Lahat kami ay natakot na. Parang gusto na naming lumabas sa bahay na yun, pero biglang nagsara ang pinto. Biglang lumapit si Apo Anyang kay Minda at itinapat sa noo niya ang Biblia. Parang nawalan ng lakas si Minda dahil nabuwal ito sa kama. Nabitawan niya rin ang mga hawak niya. Narinig namin na umuungol si Minda. Napakaliit ng boses niya. Nagwawala siya. Pilit niyang tinatanggal yung Biblia na nakapatong sa noo niya pero hindi niya mahawakan. Kapag hinahawakan niya ay sumisigaw siya na parang napapaso. Tinanong siya ni Apo Anyang kung sino siya at bakit siya nanggagambala. Umuungol lang si Minda. Hindi siya nagsasalita. Sabi ni Apo Anyang matindi raw ang galit sa kanila ng nakasapi. Kaya tinatanong niya ang pamilya ni Minda kung ano ang nagawa nila sa kanya. Ano raw ang nagawa nila na ikinagalit ng nilalang? Hindi naman umiimik ang pamilya ni Minda. Nagtatanungan sila kung ano nga ba, pero wala naman silang maisip. Nagtataka rin sila dahil wala naman daw silang inaagrabyado. Tapos naisip nila yung sinabi ng nakasapi tungkol doon sa tinutukoy niyang mga batang magkakasakit. Agad niyong pinatawag ni Apo Anyang. Sinundo ang mga bata nung isang babaeng kamag-anak din nila. Nang dumating ang mga bata, biglang nagwala na naman si Minda. Parang gusto niyang sugurin ang mga bata pero hindi niya magawa
dahil hinahawakan na siya ng mga lalaki sa kamay at sa braso. Tinalian nila ng rosaryo si Minda sa kamay para hindi makawala sa kanila. Nag-iiyakan na yung 3 bata dahil sa takot dahil hindi rin nila masabi kung bakit galit sa kanila yung nakasapi kay Minda. Hanggang sa maya-maya, nagtalsikan yung mga imahen ng puon sa buong bahay, parang binabato ito sa mga bata. Panay ang ilag naming lahat dahil baka kami matamaan. Pero kapag bumabagsak sa simento ang mga puon, umaangat uli ang mga ito at lumilipad papunta sa mga bata. Nagtatakbuhan naman ang mga bata kaya tumama ang mga puon sa dingding at nagkapira-piraso. Tapos doon na naalala ng mga bata na pinaglaruan daw nila ang mga puon sa likod bahay nila. Ginawa daw nilang manika. Nang sabihin nila yun, bahagyang kumalma si Minda. Tapos maya-maya ay paulit-ulit niyang sinasabi na magkakasakit ang mga batang yun kasi wala raw respeto. Lalong umiyak ang nanay nila at nanikluhod habang humihingi ng tawad. Sinabi ni Apo Anyang kay Minda na humihingi na ng tawad ang mga nagkasala. Tinanong pa niya kung ano pa raw ang pwede nilang gawin para maalis ang galit niya. Sinabi kasi ni Apo Anyang sa amin na hindi raw si Santo Niño ang nakasapi kay Minda. Isa raw itong duwende na nagambala sa likod bahay. Agad daw niyang nakita ang nilalang pagkapasok niya ng bahay nung siya ay bumuwal. Talagang galit daw ito. Hindi na gaanong nagwawala ang duwende, pero nakatirik pa rin ang mga mata ni Minda. Pilit pa rin niyang pinapaalis ang Biblia sa noo niya. Pero nakipagkasundo si Apo Anyang sa kanya ng kapag inalis ang Biblia ay hindi siya mananakit. At kapag hindi raw sumunod sa usapan ay sasaktan siya ni Apo. Sumang-ayon naman sa kasunduan ang duwende. Hindi pa rin siya binibitawan ng asawa ko sa kani Rafi dahil iniisip nila na baka biglang sugurin ang mga bata. Maya-maya ay naupo siya sa kama pagkatapos ay humarap sa mga bata. Sinabi niya na nasira daw ang bahay nila dahil sa ginawang bahay-bahayan ng mga imahen na pinaglaruan nila. Nagkasakit daw ang mga anak nila, kaya gusto rin daw nilang bigyan ng sakit ang mga bata. Pinapaalis ng duwende yung mga laruan daw na iniwan pa doon sa lupang pinagtitirikan ng bahay nila. Nang tanungin ni Apo ang mga bata kung saan banda sila naglaro sa likod bahay, agad naman nilang sinabi. Sinabi rin niya na samahan ang mga bata na puntahan ang lugar at alisin yung mga laruan. Sumama ako sa pagpunta sa likod bahay nila, kasama rin namin yung mga bata. Pinuntahan namin yung lugar kung saan sila naglaro. Doon namin nakita na nagkalat sa lupa ang iba't ibang imahen ng Santo Niño. May mga maliit at malalaki. May puon din ng ilang santo at may mga anghel din na figurines. Tinanggal namin lahat yun at dinala sa bahay nila. Galit na galit ang nanay ng mga bata dahil sa kanilang ginawa. Hindi talaga namin sukat akalain na paglalaruan nila yun. Sabi ng mga bata, manika lang daw kasi yun at hindi naman daw gumagalaw o lumalakad. Talagang hindi naturuan ng maayos ang mga bata. Kinikilabutan ako
ng mga oras na yun. Galit pa rin ang duwende sa mga bata dahil nakita naming pinagagalaw pa niya ang mga kinuha naming imahin sa likod bahay. Sinabihan na lang siya ni Apo na kumalma na dahil humihingi na ng tawad ang mga bata. Nangako si Apo at ang pamilya ng mga bata na aayusin ang bahay ng mga duwende. Nang tanungin ni Apo ang duwende kung bakit kay Minda siya sumanib, sumagot ito ng dahil daw deboto ito ng Santo Niño. Nagagalit daw sila kapag nagdadasal si Minda at nagro-rosaryo, nabibingi raw sila. Nang tanungin uli sila ni Apo kung ayaw nila sa ganoon, ayaw daw nila. Galit daw sila sa ganoong gawain. Kaya sinabihan ni Apo na umalis na lang sila sa lugar na yun dahil ang pamilya daw ng ginambala nila ay palagi nang magdadasal ng rosaryo. Nagwala na naman ang duwende dahil ayaw nila yung ipagawa. Huwag daw yun ang gawin. Kung gagawin daw ay papatayin nila si Minda. Maya-maya ay biglang bumaliktad yung krus na nakadikit sa dingding ng kwarto ni Minda. Pagkatapos ay bigla itong umangat na parabang nakatutok kay Minda. Isang galaw lang ng krus ay talagang tatarak ito sa katawan ni Minda. Napapaiyak na ako sa magkahalong takot, kilabot at awa. Doon na inorasyonan ni Apo Anya ang katawan ni Minda dahil sa duwending itim daw ang sumapi sa kanya. Parang wala raw itong kinatatakutan. Ipinatong uli niyang Biblia sa noo ni Minda at inilagay din ang krus sa ibabaw ng dibdib nito. Hindi maalis ang tingin ko sa krus na nasa dingding. Naglakas loob akong kunin yun. Nung una ay hindi ko mahatak. Pero nang murahin ko sa isip yung nakasabi kay Minda, bigla na lang nawala sa kontrol ng duwende ang krus at natanggal ko na ito. Pagkatapos nun ay nagsisigaw si Minda, galit na siya sa aming lahat. Tapos ay sinabihan kami ni Apo Anyang na dasalin ng rosaryo. Sama-sama kaming nagdasal ng oras na yon habang pinapalayas ni Apo ang duwende sa katawan ni Minda. Nilakasan namin ang pagdarasal nang malaman naming nabibingi nga ang duwende kapag naririnig yun. Lumalaban pa ito pero kalaunan ay nanghina rin. Hindi raw nito kinaya ang pagrorosaryo namin, sabi ni Apo Anyang. Maya-maya ay bumalik na sa normal ang mata ni Minda. Nang tanungin siya ni Apo kung ano ang pangalan niya, nagtataka itong sumagot na, Minda. Tapos nagtanong si Minda kung ano ang nangyari. Tinanong naman siya ni Apo kung nasaan daw siya ng ilang oras. Nag-isip muna si Minda bago sumagot. May tumawag daw sa kanya habang nagdadasal siya ng rosaryo, tapos bigla na lang daw siyang nakatulog. Nang magising daw siya, nakita niya ang mga bata na may maliliit na boses. May mga sugat daw ito at bali-bali ang binti. Yung iba raw ay bali ang siko. Mga nag-iiyakan daw sa sakit. Pero hindi raw niya nakausap dahil may tumawag uli sa kanya at pagdilat niya, nasa kwarto na raw siya ulit. Dinasalan ni Apo ang buong bahay para bigyan ng proteksyon nang hindi na uli mapasok ng duwende. Pati ang bakuran ay nilibot ni Apo at inorasyonan din. Nagsagawa kami ng pag-aalay doon sa lugar na pinaglaruan ng mga bata. Nagkatay sila ng 3 manok at idinilig sa lupa ang dugo. Bago kami mag-uwian, binilinan ni Apo Anyang ang pamilya ni Minda.
araw-araw dasalin ang rosaryo dahil kapag hindi na kinaya ng mga duwende, kusa na silang aalis sa lugar. Sinabihan din niya na disiplinahin ang mga bata. Matapos ang ilang araw, nagkasakit ang mga pinsan ni Minda. Kapag pagaling na ang isa, nagkakasakit naman ang kasunod. Kaya nagsasagawa uli sila ng pag-aalay sa likod bahay ni Minda para tuluyan ng mapatawad ang mga bata. Mabuti na lang, Sir Jupiter, nagkasakit lang at gumaling din ang mga bata. Marahil ay napatawad na rin sila ng duwende. Nakakatakot talaga na paglaruan ng mga bagay na hindi dapat paglaruan. Kaya disiplinahin nating mabuti ang mga anak natin. Ituro natin sa kanila kung ano ang dapat. Ito ang pinaka-nakakatakot naming karanasan na hindi ko talaga makakalimutan. Ewan ko lang sa mga listeners kung may ganito rin silang karanasan na mga sinasapian. Ang mga ganitong pangyayari ay talagang mahirap kalabanin, kaya dapat ay matatag ang iyong pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pagtanggap sa aking kwento. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Juanita. Taga South Luzon po ako. Nagsimula ang kababalaghan sa bahay namin mula nang iuwi ko ang isang banga. Hindi naman ito antique, pero kapag tiningnan mo, ay parang ganoon na nga dahil sa mga disenyo nitong kakaiba. Parang mga ugat na nakaalsa at may maliliit pang bulaklak ang disenyo nito. Bigay ito sa akin ng kaibigan kong nagtitinda ng banga noong kaarawan ko. Alam niyang mahilig din akong mag-display ng banga sa bahay. Nakakaakit naman kasi ang banga sa loob ng bahay, lalo na kapag nilagyan ito ng mga bulaklak o halaman. Pero ako, ginagawa ko itong alkansya. Lagi kasing sinusungkit ng dalawa kong anak ang mga barya sa aking alkansya. Pero nang subukan kong gawing alkansya ang banga, hindi na nila ito pinakialaman. Hindi kasi nila naisip na doon ako nag-iipon ng barya. Kapag tulog na sila, saka ako naglalagay ng pera. Tinitingnan ko muna ang paligid bago lapitan ng banga sa may hagdanan. Patingin-tingin ako dahil baka makita ako ng anak kong bunso. Siya kasi ang mahilig umubos ng laman ng alkansya ko. Kahit na nauli na sa akto, uulitin pa rin. Pagkahulog ko ng mga barya ay kinapa ko ang laman ng banga. Natutuwa ako dahil malapit na itong mapuno. Hindi nila binabawasan dahil hindi pa nila nadidiskubre na may barya dito. Hindi naman kasi halata dahil nilagyan ko ito ng artipisyal na halaman
kaya nagmukhang display lang ito. Habang sinisiyasat ko ang banga, bigla akong nagulat nang makarinig ng yabag na papalapit. Agad ko itong nilingon. Nakita ko ang anak kong bunso. Nagkunwari akong inaayos ang halaman sa banga. Nang makalapit siya ay sinabing, masama raw ang pakiramdam niya. Nang hipuin ko ang noo niya, mataas nga ang lagnat niya. Sabi niya, nakakarinig daw siya ng mahihinang tawa na sinasabayan pa ng kalansing ng mga barya. Biniro ko siya na baka yayaman na kami. Pinaakyat ko siya sa kwarto at pinagpahinga dahil parang nagdidiliryo kung ano-ano ang sinasabi. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng pagkain at gamot. Dinala ko ito sa kwarto para kainin at inumin niya. Malapit na ako sa kwarto niya nang makita ko siyang nasa labas ng silid. Nagmamadali akong nilapitan siya at pinagalitan. Pero hindi niya ako pinapansin. Nang tingnan ko, gulat na gulat ako dahil tulog pala siya. Naglalakad siya ng tulog at parang bababa sa hagdan. Mabilis kong ibinaba ang dala ko at pinigilan siya sa paglalakad. Ginising ko siya. Nagulat pa siya ng magising. Nagtataka siya kung bakit daw siya nasa labas ng kwarto. Ang alam daw niya ay nahiga siya sa kama at natulog. Tapos nakarinig siya na may tumawag sa pangalan niya. Pero hindi daw niya alam na naglakad nga siya at sinundan iyon. Bumalik kami sa kwarto niya. Pinakain ko siya at pinainom ng gamot. Ayaw pa niya akong paalisin dahil natatakot daw siyang matulog ulit. Baka raw maglakad uli siya. Pero sabi ko kapag nakita ko siyang maglalakad uli ay ibabalik ko siya sa kanyang kwarto, kaya napanatag siya. Bumalik ako uli sa kusina para dalahin ang pinagkainan ng anak ko. Pagkababa ko sa hagdan, napatingin ako sa banga. Nakita kong may lamat na ito. Mabilis ko itong nilapitan dahil nagtataka ako kung paano itong nagkalamat. Inisip ko, hindi kaya dahil sa bigat ng mga barya? Pero imposible, kaya inisip kong kapag wala ang pamilya ko sa bahay, ililipat ko na lang ang mga barya sa ibang banga. Sayang kasi kung mababasag lang ito, maganda pa naman. Palagi akong maagang gumigising dahil nagluluto ako ng almusal. Gusto kong kumakain ng pamilya ko bago sila umalis ng bahay. Habang nagluluto ako ng pagkain isang umaga, nakakita ako ng tao na parang galing sa may banga at mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. Bigla kong naisip na baka nalaman na ng anak ko ang tungkol sa barya sa banga. Dali-dali kong sinundan ng taong lumabas ng bahay, hinagilap ko pa ito ng tingin sa bakuran. Pero wala naman akong nakitang tao. Nagdalawang isip ako sa nangyari. Hindi naman makakalabas ng bahay ang mga anak ko dahil sarado pa ang gate. Pintuan lang naman ang binubuksan ko tuwing umaga dahil naniniwala akong maagang bumubuhos ang swerte. Kaya nagbubukas agad ako ng pintuan kapag nagising na ako. Maya-maya ay narinig ko ang anak ko na nasa may hagdan. Sinabihan niya akong naamoy daw niyang may nasusunog sa kusina. Dali-dali akong nagpunta sa kusina dahil baka yung niluluto ko ang nasusunog. Kinantsawan pa ako ng anak ko dahil nasunog nga ang niluluto ko. Tinanong niya pa ako kung bakit daw kasi ako nakatulala sa may pintuan.
Nagdahilan na lang ako na tinitingnan ang langit, baka kako uulan. Nang umalis na ang asawa ko at panganay kong anak para pumasok sa trabaho, agad kong tiningnan ng banga. Umaba na ang lamat nito at dumami pa. Agad akong naghanap ng pwedeng paglipatan ng mga barya. Pagbalik ko, nakaupo ang bunso ko sa hagdanan. Tinanong niya ako, nasaan daw ang mga barya? Nagtaka ako at tinanong kong bakit siya naghahanap ng barya. Hinipo ko ang noo niya. Wala na siyang lagnat. Sabi niya nakarinig daw siya ng kalansing ng mga barya. Parang nagbibilang daw. Kaya raw siya bumaba. Sabi ko nananaginip lang siya. Pinapunta ko na siya sa kusina at sinabihang kumain na. Nang nasa kusina na siya, tiningnan ko ang panga. Nagulat ako dahil may nakasabit na buhok sa lamat nito. Mabilis akong lumapit sa banga. Ibinaba ko muna ang dala kong timba na paglalagyan ng barya, tapos hinatak ko ang buhok na nakasabit. Nagtataka ako kung saan yun galing. Hinatak ko ng hinatak ang buhok at ang haba na nito, pero hindi pa nauubos. Dinukot ko na ito sa loob ng banga. Nagulat ako nang mailabas ko ang lahat ng buhok. Napakadami. Wala naman dapat itong buhok dahil ako pa ang nag-aayos ng halaman sa banga. Pinuntahan ko ang anak ko sa kusina at tinanong kung ginalaw ba niya ang banga ko. Tumanggi siya dahil wala naman daw siyang mapapala sa banga. Itinapon ko na lang ang buhok na nakuha ko. Nang bumalik na ang anak ko sa silid niya, agad kong binalikan ang banga para ilipat ang mga barya. Habang naglilipat ako ay nakarinig ako ng parang umiiyak. Inisip ko na baka yung anak ko, kaya itinigil ko muna ang ginagawa ko at pinuntahan siya sa kwarto. Pero nang tanungin ko, hindi naman daw siya umiiyak. Pumunta na lang ako sa kwarto ko at nagpahinga muna. Sa kakaisip ko sa banga kung ano-ano ang naririnig ko. Manananghalian na nang magising ako. Nabigla pa ako dahil wala pa akong lutong pagkain. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Nasa hagdan pa lang ako nang makita ko ang anak ko na dinudukot ang laman ng banga. Dali-dali ko siyang nilapitan at hinawakan sa balikat. Nang tingnan ko ang mukha niya, nakapikit siya. Ginising ko siya. Gulat na gulat siya nang makita ako. Nagtataka siya kung bakit daw siya nandun. Ang alam daw niya, natutulog lang siya sa kwarto. Doon niya rin nalaman na may barya ang banga. Dahil nailabas na niya ang ilan, mabilis din niyang kinuha ang iba pa. Tuwang-tuwa siya nang makita ang mga barya. Sinabihan pa ako na kaya raw pala siya nananaginip ng mga barya dahil may itinatago ako. Nagpatulong ako sa kanya na ilipat ang barya sa ibang banga. Natatawa pa siya dahil nalaman daw niya ang sikreto ko nang hindi sinasadya. Pero nagtataka rin kami dahil hindi naman siya naglalakad ng tulog dati. Pero ngayon, ginagawa na niya. Ang mas pinagtatakan ko, lagi siyang nananaginip ng barya. Nakakarinig daw siya ng kalansing ng maraming barya, kaya hinahanap niya ito. Pagkatapos naming ilipat ang mga barya, pinabalik ko siya sa kwarto dahil baka mabinat. Hating gabi, nang magising ako, parang nanunuyo ang lalamunan ko, kaya kinuha ko ang tumbler na nasa gilid ng lamesa. Pero wala na itong laman, kaya bumaba ako sa kusina.
Dahil nadadaanan ang banga bago pumunta sa kusina, lagi ko talaga itong tinitingnan habang naglalakad. Nakita kong nakahapay ang halaman na nakalagay sa banga. Nilapitan ko yon para ayusin dahil kapag natumba, baka tuluyan ng mabasag ang banga ko. Habang inaayos ko ang halaman, nakarinig ako ng mahihinang pagtawa. Napatigil ako at pinakinggan ito kung saan nanggagaling. Pero nawala na rin. Pakiramdam ko ay napaparanoid na ako. Inayos ko ulit ang halaman sa banga. Nabigla ako nang naramdaman kong parang may humawak sa kamay ko. Nakaramdam ako ng malamig na dumampi habang hawak ko ang halaman. Natigilan ako at napatulala dahil nag-iisip ako kung titingnan ko ba ang banga o hindi. Naglalaro sa isip ko na baka may kung ano sa loob ng banga. Hanggang sa magulat ako nang marinig ko ang kalansing ng barya na nahulog sa simento. Napatingin ako sa may paa ko dahil doon nahulog ang barya. Nakita kong umiikot-ikot pa ang barya hanggang sa huminto ito sa paggalaw. Nagtataka ako kung bakit may barya pa doon. Alam kong inubos na namin yung tanggalin ng anak ko. Naupo ako at kinuha ang barya, kaya napatingin na rin ako sa banga. Kitang-kita ko ang isang kamay na unti-unting lumalabas sa banga. May hawak itong barya na para bang iniaabot sa akin. Parang nawala ang boses ko. Sumisigaw ako pero walang lumalabas na boses. Napatakbo na lang ako sa hagdan at nagmamadaling bumalik sa itaas. Napahinto ako sa tapat ng kwarto ng mga anak ko. Bahagyang nakabukas ang pintuan nila. Naririnig ko ang mahihinang pagtawa sa loob. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na buksan ang pintuan at pasukin ang silid dahil naalala ko ang mga anak ko. Pagkapasok ay binuksan ko ang ilaw at nakita ko ang anak kong bunso na tuwang-tuwang pinaglalaruan ng mga barya. Nilapitan ko siya para sawayin pero nakita kong nakapikit siya. Tulog na naman ang anak ko pero gumagalaw siya na parang gising. Kaagad ko siyang ginising dahil sa ingay ko ay nagising din ang kapatid niya at nainis pa sa ingay ko. Nang makita nila ang dahilan kung bakit ako nag-iingay, nagtanungan pa sila kung saan daw galing ang mga barya. Tinanong ko naman ang anak kong bunso kung paano niya dinala ang mga barya sa higaan niya. Pero wala daw siyang alam. Wala daw siyang matandaan. Ang alam niya, natutulog siya. Dali-dali akong bumaba ulit at tiningnan ng timba kung saan namin inilipat ang mga barya. Doon ko nalaman na mukhang yung mga baryang pinaglalaroan ng anak ko ang laman ng timba. Nagtataka lang ako kung paano niya yun naiakyat sa kwarto nang hindi binibit-bit ang timba. Pagkatapos ay nilapitan ko ang banga na pinagtanggalan namin ng mga barya. Tinanggal ko ang mga halaman at inilabas ito ng bahay. Nakaramdam na ako ng takot para sa mga anak ko, kaya gusto ko na itong mawala sa bahay. 12:00 ng tanghali nang makita kong nasa loob na naman ng bahay ang banga. Sobrang nagtataka ako nang makita ito. Nagulat ako nang magsalita ang anak kong panganay. Nakita rin niya sa labas ng bahay ang banga. Ipinasok daw niya dahil alam niyang mahilig ako sa banga. Baka raw may kung sino na nag-iwan doon para itapon dahil nanghihinayang siya. Ipinasok daw niya. Sinabi ko sa kanya na itinapon ko na nga ang banga na yun dahil puro lamat na. Pero napatingin uli ako sa banga nang sabihin ng anak ko
Nawala naman daw lamat ang bangang yun. At yung banga raw na itinapon ko ay nakita pa niyang kinuha ng magbabasura bago siya pumasok sa trabaho. Sobra ang pagtataka ko. Ito rin ang banga na itinapon ko pero ngayon, wala na itong lamat. Parang bagong-bago. Mabilis kong inilabas ulit ng bahay ang banga at sinabihan ko ang anak ko na huwag na yun ipapasok uli. Nawirduhan siya sa akin, pero nagkibit balikat na lang. Paggabi na, nang makita ko na naman ang banga sa loob ng bahay at nakalagay na naman doon sa may hagdanan. Galit na galit ako at nagsisigaw na tinatawag ang dalawa kong anak. Nagmamadali silang lumapit kasama pa ang asawa ko. Tinanong ko kung bakit nasa loob na naman ng bahay ang banga. Ipinasok pala ito ng asawa ko dahil akala ay naiwan ko sa labas ng bahay. Naiinis ako pero nagtatawanan lang sila dahil sa nangyayari. Kinantsawan pa ako na dahil daw yun sa kahiligan ko sa banga kaya ayaw akong iwan. Hindi ko naman sila masisi dahil nga hindi ko naman masabi sa kanila na may kakaiba doon. Ilang araw kong hinayaan ang banga dahil ayaw kong problemahin ito. Inisip ko na baka dahil nga sa kakaisip ko kaya kung ano-ano ang nararanasan ko. Tagumpay naman dahil nang hindi ko pansinin ng ilang araw, wala ngang nangyaring kakaiba. Hanggang sa isang gabi, nakakarinig ako ng tunog ng barya, parang paisa-isang nahuhulog sa simento. Mabagal ang bagsak nito at mahina rin ang kalansing na parang dahan-dahang inihuhulog ng sadya. Nakaramdam ako ng kilabot pero naisip kong hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. Lumabas ako ng kwarto at tumapat muna sa hagdan. Dahil hindi naman namin pinapatay ang ilaw sa may hagdan, nahagip ng mata ko ang anino sa sala. Parang naglalakad papunta sa labas ng kusina pagkatapos ay narinig ko ang pinto na nagbukas ng dahan-dahan. Nagmadali akong bumaba dahil nag-iisip ako na baka napasok kami ng magnanakaw. Sa sala, nakita ko ang mga barya na nakahilera sa simento. Naglakad ako habang sinusundan ito dahil parang may tinutumbok. Papunta nga ito sa labas ng kusina. Mayroon kasi kaming mini garden doon. Bigla akong kinabahan nang maalala kong doon ko nilagay ang banga. Naisip ko rin na baka ang isa sa mga anak ko ang naglakad papunta doon. Nagmadali akong lumabas ng kusina at naabutan ko nga ang bunso kong anak na nakayukyuk sa banga. Parang wala siyang malay. Nakalaylay ang dalawang kamay sa simento at ang ulo ay napasok na sa banga. Tinawag ko siya ng malakas pero hindi ako naririnig. Dali-dali ko siyang nilapitan. Iniahon ko siya mula sa banga nang biglang may lumabas na maitim na kamay na hinahatak ang anak ko papasok sa loob ng banga. Naghuramintado na ako. Nagsisigaw akong ginigising ang anak ko. Pilit ko siyang hinahatak hanggang buhok na lang niya ang hinihila ng kamay papasok sa banga. Napatumba na sa simento ang anak ko dahil hinahatak ko ang buhok niya palabas sa banga. Doon siya nagising. Lambot na lambot at umuungol. Tinatawag niya ako. Nang matanggal ko ang buhok niya, agad ko siyang hinatak palayo sa banga. Umiiyak siya dahil nanghihina. Tinatanong niya ako kung ano raw ang nangyayari. Bigla ring dumating ang asawa ko at ang panganay kong anak. Doon na nila nalaman na naglalakad ng tulog ang anak kong bunso. Nung nagkwento ang anak ko, nananaginip na naman daw siya ng barya.
May naglalagay daw ng barya sa dinadaanan niya, kaya sinundan niya lang hanggang sa nakarating daw siya sa napakaraming barya. Nanghihina na raw siya sa kakabuhat ng barya. Masyado raw mabigat dahil inilagay niya sa sako. Pinipilit daw niyang hinahatak ang sako nang hihinayang daw siyang iwan dahil ang iba raw ay kulay ginto. Nang araw na yun, tinawagan ko ang kaibigan kong nantitinda ng banga. Tinanong ko siya kung anong klaseng banga ang binigay niya sa akin. Pero nagulat ako sa tanong niya nang sabihin na hindi ko pa raw nakukuha ang banga na ibibigay niya. Nasa store pa raw niya ito. Iniwanan ko raw kasi akala daw niya ay ayaw ko sa banga na yun. Kaya hindi na daw niya pinaalala na balikan ko. Nag-isip ako kung paano nangyari yun. Doon ko naalala na sa katuwaan ko na binigyan niya ako ng banga, hindi ko na naitanong kung alin. Basta kinuha ko lang yung banga na nagustuhan ko. Dinala ko sa kanya ang banga at sinabi kong mali pala ang nakuha ko, kaya kako, isasauli ko na lang. Pero sabi niya, wala naman daw siyang banga na ganoon. Hindi raw siya nagtitinda ng antik na banga. Puro bagong gawa lang ito dahil may pagawaan sila. Pero ipinilit kong doon ko nga nakuha sa store niya. Iniwan ko na lang din doon sa kanya ang banga dahil ayoko nang iuwi pa yun sa bahay. Sabi ko, itapon na lang niya o kaya ay ibigay sa iba. Dahil sa trauma ko sa mga banga, hindi ko na rin kinuha ang binibigay niya sa akin. Ayaw ko na rin magkoleksyon ng banga. Mula noon, pakiramdam ko lahat ng banga ay may halimaw. Natakot na akong sumilip sa mga banga, lalo na sa mga malalaki at malalalim. Pakiramdam ko, may hahablot sa akin. Natakot na rin ang mga anak ko sa banga, kaya ang mga banga sa bahay ay ibinenta namin sa aming garahe. Nagulat ako nang biglang may isang babae na nagtanong sa akin kung ibebenta ko rin daw ang banga kong antik kasi naka-display din. Nagtaka ako kung bakit may antik na banga. Hindi naman ako nag-iipon ng ganun. Nang tingnan ko ang tinutukoy niya, yun na naman ang banga na may halimaw sa loob. Hindi ko alam kung paano yun dun napunta. Sobra akong kinilabutan kung kaya't ibinigay ko na lang sa babae ang banga na yun at siya naman tuwang-tuwa. Sinusundan ko pa siya ng tingin habang naglalakad palayo na karga ang banga. Nananalangin na lang ako na sana hindi sila maging biktima ng halimaw doon. Hindi nawawala ang takot ko sa mga banga hanggat hindi nauubos ang mga ito sa bahay namin. Ang nakakainis lang, tuwing kaarawan ko o kahit anong okasyon kapag may mga kaibigan akong nagpupunta sa bahay, palagi nila akong dinadalhan ng banga dahil alam nga nilang mahilig akong mangolekta. Nahihiya naman akong tanggihan at hindi ko naman masabi na ayoko na nga sa mga banga. Kaya sa tuwing may banga kami, kaagad kong ibinebenta para lang mawala ito sa bahay namin. Isang umaga, nakita ko na naman ang anak kong bunso na nakapangalumbaba sa hagdanan. Nang tanungin ko kung napapano siya, sabi niya na naginip daw siya ng tao na naglalakad sa loob ng bahay namin. Paikot-ikot lang daw ito at minsan nauupo sa sofa. Kinilabutan ako sa kwento niya, pero panaginip lang yun. Ayoko nang bigyan na naman ng kahulugan.
Mahilig din ba kayo na magkoleksyon ng mga banga o kahit anong bagay? Ni minsan ba, hindi nyo naisip na pwede itong pamahayan? O baka tulad ko, nakaranas na rin ba kayo ng kakaiba sa mga bagay na kinukolekta ninyo? Ano ba sa tingin ninyo ang pwede kong gawin? Gusto ko kasing magkaroon ng koleksyon, pero natatakot na ako. Ang dami kong what ifs dahil na rin siguro sa nakakatakot kong karanasan. Sa mga nakikinig pong kolektor dyan, baka may tips po kayo na pwedeng i-share sa akin. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang aking liham. Nawa po sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, pati ang lahat ng bumubuo ng kwentong takipsilim. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.